Isang mapagpalang gabi po sa ating mga professors at sa aking kapwa mag-aaral. Ngayong gabi po, let me share with you how worship strengthened our faith. Nahango sa Psalms 103-4 na nagsasabi, "Know that the Lord is God. It is He who made us, and we are His. We are His people, the sheep of His pasture." And number 4, enter His gate with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. Amen. Hallelujah. Worshiping or praising God draw us closer to Him. Ang pag-worship ay hindi lamang pag-awit during Sunday service. Ito ay pang-araw-araw nating gawi kung saan ipinapakita natin sa Diyos ang ating pagmamahal at paghanga. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng musika, sa pagbabasa natin ng Biblia, sa ating mga pananalangin, or even sa ating paglalakad sa tabi ng dagat o sa kalikasan. O kahit sa simpleng pagsabi lang na, "Lord, salamat." Pero minsan naging distracted tayo ng ating mga responsibilidad, ng ating mga trabaho o pinagkakaabalahan. At nakakalimutan na nating magpuri sa Panginoon. Nakakaramdam tayo ng pagod o minsan too stress na tayo na i-acknowledge ang lahat ng Kanyang ginawa sa atin. Pero connecting with God can strengthen our faith and help us get closer to Him. If ginagawa natin ang magpuri sa Diyos in our own way, araw-araw, can bring us peace. Kahit anumang pagsubok o kahinaan na dumating sa ating buhay, dapat pa rin tayong magpuri at magpapasalamat sa Panginoon sa lahat ng Kanyang ginawa sa atin. Panghawakan natin ang Kanyang mga pangako. Here are the 3 promises of God for us to recall during difficult times. Number 1, God is our helper. In Psalms 9:9, the Lord is a refuge for the times of oppress and a stronghold in times of trouble. In this verse, it reminds us that God will never leave us. Nariyan siya palagi sa atin para tayo ay tulungan. And number 2, we can trust Him. Proverbs 3:5. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In this verse, instruct us to put all our trust in Him. Hindi yung sa sarili nating kaalaman o kakayahan lamang. Amen. And number 3, hope in the Lord. Isaiah 40:31. But those who hope in the Lord will renew their strength. Ang Isaiah 40:31 ay nagpapaalala sa atin na sa gitna ng ating pagkabalisa o kapaguran, na tingnan ang Panginoon na siyang pinagmulan ng ating lakas, lalo na kung tayo ay nakakaramdam na hindi na natin kaya ang mapagsubok na ating nararanasan. For our hope is in the Lord. Amen. Let me share with you kasi last Sunday, nag-testify ako sa church kasi nag-birthday kami ni Sis Judy last August 23. Then after service, in-approach ako ng isa naming member at sinabi niya, "Ate, sobra akong na-inspired sa testimony mo kasi puro lang pasasalamat sa Panginoon." Sabi ko nga sa kanya, kasi lahat na nangyari sa akin o pwede pang mangyari ay ipinagkakatiwala ko na sa kanya. Amen. Thank you, Lord. In my conclusion, we need to worship God in spirit and in truth. Ang pagsamba sa espiritu at katotohanan ay nag-aanyaya sa atin sa mas malalim na kaugnayan natin sa Panginoong Hesukristo. Dahil kung kilala natin ang Panginoon, pupurihin natin siya kahit sa anumang sitwasyon mayroon tayo. For worshiping God strengthened our faith in Him. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Maraming salamat po sa ating lahat. To God be all the glory.